Bagong flagship phone from Nothing, ito yung Nothing Phone 3. Sobrang kakaiba na naman, unbox natin at pag-usapan yung specs. Okay, so quick unboxing lang tayo, lapad na box and obviously black yung napunta sa atin. Sa loob makikita rin kaagad natin yung phone and isa pang maliit na box. Buti naman may libreng jelly case na ngayon para safe na kaagad kapag ginamit natin. May pre-installed screen protector na rin, SIM ejector tool, charging cable, pero wala pa rin kasamang charging brick. So eto na yung phone and yes, sobrang kakaiba talaga ng design. Mas kakaiba pa kumpara sa mga kakaibang phones na nilabas nila nung mga nakaraan. IP68 rated, glass back, Corning Gorilla Glass 7i sa harap, metal frames. May essential key ulit tulad sa Nothing Phone 3A, pero this time, hindi na LED strips ang ginamit nila para sa glyph interface. Pinalitan nila yan ng isang maliit na display na tinatawag naman nilang glyph matrix. Sa totoo lang, mas okay kasi mas marami siyang nagagawa ngayon at mas marami ring pwedeng ibigay na info sa atin, pero may mga kulang pa rin para sa akin, so pag-usapan na lang natin yan sa full review video. Para sa display, meron tayong 6.67-inch 10-bit AMOLED panel, 120Hz refresh rate, 1000Hz touch sampling rate, and outdoor brightness na 1600 nits. Naka-dual speakers na rin syempre. Battery capacity natin dyan ay 5150 mAh, slightly higher naman kumpara sa usual 5000 mAh cell, and silicon carbon battery na rin. 5500 mAh yan sa India, and tingin ko, dapat ganun na lang din dito sa Pilipinas para mas mag-stand out pa to kumpara sa mga kapresyong flagship phones. Charging speed dito, goods naman at 65 watts. May 15-watt wireless charging na rin. Panalo rin yung software support dito. Bukod kasi sa magandang interface nitong Nothing OS, magbibigay din sila ng 7 years na security patches at 5 taon na Android upgrades. Sa usapang performance naman, hanggang 16 gigs yung RAM at hanggang 512 gigs yung storage. Tapos yung 4nm Snapdragon 8S Gen 4 ang ginamit nilang chipset. Una na nating nakita itong chipset na to sa Poco F7 na malakas na chipset naman talaga, pero base sa testing natin, may posibilidad na uminit ng sobra sa mabibigat na applications. Kaya yan yung isa sa mga tututukan ko sa phone na to at pag-uusapan natin sa full review video. Para naman sa camera, meron tayong tatlong 50 megapixel camera sa likod, 50 megapixels din yung front, at eto muna yung ilan sa mga photos and videos na nakuha namin dito. Okay, so yun na muna para sa unboxing and usapang specs natin. Kung excited ka na at hindi na makakapag-antay ng review, pwede nang mag-pre-order sa Digital Walker. 44,999 para sa 12,256 at 50,999 naman para sa 16,512. At eto yung mga freebies sakaling bibili kayo.